Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay November 4, 2024, Lunes, at ating pong ginugunita ang kapistahan ni San Carlos Borromeo, isang obispo. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos, chapter 2, verses 1 to 4. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo, mabuklod kayo ng iisang pag-ibig, at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkos, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Lunes, at tayo po ay nagsisimula na naman para sa panibagong linggo. At sinisimulan natin ito sa ating pong pagninilay para sa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. At dito, ang nilalaman nga po, parang pinakamusta ni San Pablo ang mga taga-Filipos, at kumbaga, yung mga tanong ay tungkol din sa evaluation, yung suriin ang ating mga sarili. Ano nga ba nangyayari sa atin? Masaya ba tayo sa ating ginagawa? Ito po ay patungkol pa rin naman sa usapin ng komunidad ng simbahan sa Filipos. So, maayos pa ba tayo? Masaya pa ba tayo? Minsan nasasabi ko po, kapag nagmimisa ako sa lalo na kapag linggo, kinakamusta ko yung mga tao at sinasabi, masaya ka pa ba? At sasagot sila, opo, masaya. Yung mga kasama mo, masaya pa ba sila na nandiyan ka? Kasi hindi lang po ito tungkol sa yung sayo lang, na masaya ka, gusto mong gawin ng lahat, ang dami mong gusto, ang dami mong balak, kasi nga masaya ka. Pero yung tanong din ay, nagiging masaya din ba yung mga kasama mo, mga katrabaho mo, mga kabarkada mo sa mga gusto mong mangyari sa buhay? Maganda kasing tanongin din yun. Kaya nga dito, sabi, kailangan din tayo nagmamalasakit sa iba, kailangan considerate din tayo sa nararanasan, nararamdaman ng iba. Hindi lang tayo yung tayo lang. Kumbaga, wag nating isentro ang lahat sa atin, para sa sarili. Kaya ito rin, bahagi po nga dito na sinasabi ni San Pablo na huwag tayong gagawa ng anumang bagay kasi gusto lang natin matanyag. Yung tinatawag nga rin natin na marami sa atin dinadaig pa si Jollibee sa pabida. Yung sobrang pabida. Lahat ay, yung bang, kasi gustong mag-viral, gustong marami makalike, gusto madaming. Kaya lahat ginagawa para lamang sumikat, mag-viral. Pero yung tanong din, lagi tayo pupunta doon na kaugnay pa ba ito sa aral ni Kristo? Yung ginagawa ba natin, yung mga values ba natin ay mas lumalalim at mas nagiging mabuti? O yun nga lang po, baka lang po. Kaya nga ang paanyaya ay suriin natin ang ating mga sarili. Baka ginagawa na lang natin ang maraming bagay kasi gusto lang natin appreciation, gusto lang natin mapansin. Minsan iba pa yung gusto mapansin at nagpapapansin ka na. Kasi lang, gusto mo lang talaga ng attention. So hindi talaga pure yung intention na tumulong. Hindi talaga genuine, yung pagiging mabuti. Kung meron tayong mga hidden agenda na gusto natin makilala, gusto natin sumikat, gusto natin mag-viral. Kaya nawa, sa araw na ito, mas pagnilayan pa natin ang paanyaya sa atin
ang mga salitang ito na binibigay sa atin sa tulong ng mga sulat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.